Ako nga pala si Marcos at ito ang istorya ng buhay ko. Ang amoy ng tambutso ng lumang tricycle ni Tatay Jojo ang unang bumabati sa akin tuwing umaga. Humahalo ito sa sariwang simoy ng hangin mula sa kalapit na bukirin ng Batangas. Isang kakaibang pinaghalong alikabok at sariwang damo na naging pabango ng aking kabataan. Sa aming maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, bawat ingay ng makina ay hudyat ng bagong araw. Anak, gising na! Bulong ni Tatay Jojo. Ang boses niya ay kasing aga ng tilawak ng manok sa labas. Narinig ko ang mga kalansing ng mga plato sa kusina. Naghahanda na siya ng almusal bago pa man sumikat ang araw. Ang bawat sentimo na kikitain niya sa pagpapatakbo ng tricycle ay para lang sa akin. Para sa pag-aaral ko. Para sa pangarap niyang makatapos ako ng high school. Handa na ba ang baon mo? Tanong niya habang iniabot ang supot ng pandesal at kape. Ang mga kamay niya ay magaspang, markado ng matagal na paghawak ng manibela at pag-abot ng pamasahe. Ngunit sa bawat paghaplos niya sa aking buhok, naramdaman ko ang pagmamahal na lumalampas sa anumang pagod. Opo, tay, sagot ko. Hinigo pang kape, kasing init ng pag-asa. Maraming salamat po ah. Ang tricycle ang buhay namin. Ito ang nagdala sa akin sa paaralan. Ito ang nagbigay sa amin ng pagkain sa mesa. Ngunit ito rin ang naging simbolo ng aming kahirapan sa mata ng iba. Nako, si Jojo, hanggang ngayon ba naman, nagmamaneho pa rin ng tricycle? Dinig kong bulong ni Aling Purita sa isang pagtitipo ng pamilya. Ang boses niya ay parang pinaghalong kiskis ng lata at tawa ng bruha. Tumatago sa bawat sulok ng silid. Nakaupo siya sa isang silya na tila isang trono. Habang ang suot niyang damit ay kumikinang sa ilaw. Ang mga anak niya, si Carla, na isang nurse sa Maynila, si Ben, na guro naman sa public school, at si Tony na isang engineer na nakabase sa Batangas City, ay nakatayo sa tabi niya. Bawat isa ay may ngiting puno ng pagmamalaki at kaunting panguuyam. Kaya nga po Rita, aba, buti pa si Carla, nakapagpatayo na ng sariling bahay. Si Ben, may sariling sasakyan na. Si Tony, may lupa na sa probinsya. Dagdag pa ng isa pang pinsan, si Tio Nestor, na may malaking tiyan at laging nakasuot ng mamahaling polo. Ang mga mata niya ay lumibot sa amin ni tatay, tila naghahanap ng anumang bakas ng pag-unlad na hindi niya mahanap. Si Tatay Jojo ay nakayuko, nagpapanggap na abala sa pagpulot ng kalat sa sahig. Ramdam ko ang pamumula ng kanyang tainga, ang bigat ng bawat salita na bumabato sa amin. Ako naman, pinipilit na hindi sila tingnan. Ngunit ang bawat tingin nila ay parang mainit na karbon na dumadampi sa aking balat. Ang amoy ng inihaw na baboy at pansit na nagkalat sa hangin ay tila nawala ang gana ko. Si Marcos, kailan kaya siya makakapagtapos sa kolehiyo? O baka naman, magmamaneho na rin ng tricycle. Baka naman magmana pa sa tatay niya. Tawa ni Aling Purita. Ang boses niya ay nagpapaikot-ikot sa buong bahay. Ang mga anak niya ay sumabay pa sa tawa. Ang tunog nito ay parang mga tinidor na kumakalansing sa pinggan. Matalim at walang pakundangan. Wala namang masama sa pagmamaneho ng tricycle Purita. May hinang sambit ng tatay ko. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Ngunit ang bawat salita niya ay tila patak ng ulan sa tuyong lupa. Walang epekto sa kanilang matitigas na puso. Wala naman Jojo, pero syempre, iba pa rin ang may pinag-aralan, ang may titulo. Hindi ba Tony? Sagot ni Aling Purita, tumingin sa kanyang anak na engineer. Syempre naman nay, sagot ni Tony. Ang kanyang boses ay mayabang at mapagmataas. Ang tingin niya sa akin ay parang tinitingnan niya ang isang lumang sapatos. Iba ang may alam. Iba ang may pinag-aralan. Hindi lang basta sa kalsada nagkakalat. Napakuyom ang aking mga kamao. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol si tatay. Ngunit ang mga salita ay tila nakabara sa aking lalamunan. Ang init ng Batangas ay tila lalong dumoble sa loob ng bahay. At ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay tila luha ng kahihiyan. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging tugtog ng aming buhay. Bawat pagtitipon, bawat pagkakataon, laging may panlalait, laging may paghahambing.
Ngunit si tatay, hindi siya sumuko. Siya ang aking inspirasyon, ang aking sandigan. Huwag kang mag-alala anak, bulong niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa labas ng aming bahay. Pinapanood ang pagkutitap ng mga bituin, ang hangin ni sariwa, dala ang amoy ng bagong aning palay. Darating ang araw, ipapakita mo sa kanila kung sino ka. Hindi tayo habang buhay ganito. Naniwala ako sa kanya. Nagtapos ako ng high school, may karangalan pa nga ako. Ang diploma ko ay nakasabi sa dingding ng aming bahay, isang patunay ng aming pagsisikap. Ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Isang araw habang nagmamaneho si tatay, bigla siyang inatake. Bumagsak siya sa manubela. Buti na lang ay walang nakabangga. Dali-dali namin siyang isinugod sa ospital. Ang bawat minuto ay tila oras. Ang bawat sentimo ay tila ginto. Kailangan niya ng operasyon. Sabi ng doktor, ang boses niya ay malalim. Tila humuhukay sa aking puso. At gamot. Maraming gamot. Ang halaga ay parang pader na bumagsak sa amin. Humingi kami ng tulong sa mga kamag-anak. Lumapit ako kay Aling Purita. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpasan sa isang mabigat na krus. Ang amoy ng ospital ay mabigat. Pinaghalo-halong gamot at disinfectants. Aling Purita, kailangan po ng tulong po ni tatay. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Ang kamay ko ay nanginginig. Habang hawak ang isang papel na naglalaman ng bill ng ospital. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila tinitimbang ang aking halaga. Nako, Marcos, wala rin kaming pera. Ang dami rin naming pinagkakagastusan. Alam mo na, ang mga anak ko may sarili ng pamilya. Hindi naman kami mayaman. Ang boses niya ay matigas, walang bakas ng awa. Ang suot niyang damit ay kumikinang pa rin, tila nagpapahiwatig ng yaman na hindi niya nais ibahagi. Pero, Tita Purita, buhay po ni tatay ang nakasalalay. Pakiusap ko. Halos lumuhod na nga ako sa harapan niya. Ang sakit sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ay, Marcos, ano ngayon? Hindi naman namin kasalanan na nagkasakit ang tatay mo. Tsaka, hindi naman kasi nag-ipon. Puro lang sa pagmamaneho ng tricycle. Sagot niya, sabay talikod. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng aming pag-asa. Ang mga salita niya ay parang libu-libong karayom na tumusok sa aking puso. Walang tulong, walang awa. Ang tanging natanggap namin ay panlalait at pagtalikod. Dahil sa sakit ni tatay, hindi na ako nakapag-aral ng kolehiyo. Ang aming ipon ay naubos sa gamot at ospital. Kailangan ko magtrabaho at ang tanging pwedeng pagkakitaan ko ay ang pagmamaneho ng tricycle ni tatay. Ang amoy ng tambutso ay hindi na lang pabango ng kabataan, kundi pabango na rin ng responsibilidad at pagsubok. Oh, si Marcos, nagmamaneho na rin ng tricycle. Sabi ko na nga ba eh. Tawa ni Aling Purita. Nakita niya ako sa kalsada habang nakasakay siya sa mamahaling sasakyan ng kanyang anak. Ang boses niya ay umalingaw sa kalsada, kasama ang tunog ng busina ng mga sasakyan. Hindi na nakatapos ng kolehiyo. Ay nako, sayang naman. Sana nag-abogado na lang siya. Sana nag-abogado ka na lang, Marcos. Para may ipaglaban ka sa buhay. Ang mga salita niya ay bumalik sa akin tila alingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na ako nagpuyos ng galit. Sa halip, isang matinding determinasyon ang sumiklab sa aking puso. Hindi ako papayag na ang aming kahirapan, ang aming wakas ng aming kwento. Araw-araw, nagmamaneho ako ng tricycle. Mula umaga hanggang sa gabi na. Hindi talaga ako sumuko. Bawat pasahero, bawat sentimo, iniipon ko talaga. Nagsimula akong magbasa ng mga libro tungkol sa negosyo, sa pag-iipon, sa pagpapalago ng pera. Sa gabi habang mahimbing na natutulog si tatay, ako ay gising. Nag-aaral ako, nagpaplano. Ang amoy ng pawis at alikabok ay lagi kong kasama. Ngunit ang amoy ng bagong kaalaman ay mas matindi. Marcos, hindi ka ba napapagod? Tanong ni tatay isang gabi habang nakita niya akong nagbabasa ng makakapal na libro. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng pag-aalala. Ang katawan kasi ni tatay ay payat, pero yung mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Hindi po tay, sagot ko at ngumiti ako sa kanya.
Para po sa atin to, Tay. Para hindi na po tayo babalik sa dating gawi. Nagsimula ako sa maliit na pagtitinda ng gulay na galing sa kalapit na bukid. Sa umaga, nagmamaneho ako ng tricycle at sa hapon naman, naglalako ako ng gulay. Sa gabi, nag-aaral ako. Ang bawat kagat ng hangin sa aking pisngi, ang bawat patak ng pawis sa aking noo, nagbibigay talaga ng lakas sa akin yun. Magkano ang talong mo, Marcos? Tanong ng isang kapitbahay. Ang boses niya ay puno ng paghanga. 20 piso ang 1 kilo po, aling korason. Sagot ko ngumiti. At ang bawat benta ay puno ng tagumpay. Mula sa gulay, lumawak ang aking negosyo. Nagsimula ako magbenta ng prutas. Pagkatapos ay mga isda. Nagsimula ako mag-ipon para sa isang maliit na pwesto sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda, gulay at prutas ay humalo sa amoy ng tambutso ng tricycle ko. Isang kakaibang pinaghalong amoy ng pagpursige. Marcos, may pwesto ka na sa palengke? Tanong ni Tio Nestor. Nakita niya ako isang araw habang nagbababa ng paninda. Ang boses niya ay may bahid ng pagtataka. Ang kanyang tiyan ay mas malaki na, ngunit ang kanyang ngiti ay tila ng liliit. Opo, Tio, sagot ko. Hindi pinansin ang kanyang pagtataka. Mas malaki po kasi ang kita ko doon. Hindi nagtagal, nakabili ako ng sarili kong sasakyan. Isang maliit na pick-up truck para sa negosyo ko, para may malagyan ako ng mga paninda. Pagkatapos, nagpatayo rin ako ng sarili kong tindahan. Ang bawat hakbang ay maingat, talagang pinag-iisipan ko ang mga desisyon kong gagawin. Ang mga salita ng panlalait ay hindi ko na talaga pinansin. Sa halip ay ginawa kong gasolina sa aking pagpupursige. Ang tunog ng makina ng pickup truck ay mas matamis kaysa sa tunog ng tricycle. Isang tunog ng pag-unlad. Ang aming buhay ni tatay, unti-unti nang bumuti. Nakapagpatayo kami ng mas magandang bahay. Hindi kalayuan sa mga bahay ng mga kamag-anak namin. Isang bahay na gawa sa matibay na semento at bakal. May malawak na bakuran at hardin. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong kahoy ay nagbigay ng bagong pag-asa. Isang araw habang nagdidilig ako ng halaman sa aming hardin, nakita ko si Aling Purita na dumaan. Ang mga mata niya ay nanlaki, tila nakakita ng multo. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Marcos, bahay niyo to? Tanong niya, ang boses niya ay nanginginig. Hindi na ang dating matigas at mapagmataas na tono. Ang suot niyang damit ay kupas na, tila sumasabay sa kanyang paglaho. Opo, Aling Purita, sagot ko at ngumiti ako. Ang amoy ng sariwang bulaklak sa hardin ay nagpagaan sa aking puso. Dito na po kami nakatira ngayon. Ang mga anak niya na dati mayayabang ay tila ng liit sa aking harapan. Si Carla, ang nurse, ay may malalim na eye bags. Si Ben, ang guro, ay mukhang pagod. Si Tony, ang engineer, ay nakayuko. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng pagkabigla at inggit. Hindi ko akalain. Bulong ni Aling Purita, ang boses niya ay parang hangin na nagdadala ng dahon. Na aabot kayo sa ganito. Salamat po sa inyo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang halong pagmamayabang. Kayo po ang naging inspirasyon ko. Ang bawat salita niyo po sa akin, naging dahilan para mas lalo po ako magpursige. Ang kanyang mga muka ay namula. Naglakad siya papalayo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila pinapasa ng bigat ng kanyang mga salita. Ang kanyang pag-alis ay hindi na ang dating mayabang na pagtalikod, kundi isang pag-alis na puno ng pagsisisi. Nang gabing yon, habang nakaupo kami ni tatay sa beranda ng aming bagong bahay, pinapanood ang paglubog ng araw. Naramdaman ko ang kapayapaan. Ang amoy ng sariwa ay nagpapakalma sa kaluluwa ko. Marcos, anak, sabi ni tatay, ang boses niya ay malambing. Ang mga kamay niya ay magaspang pa rin, ngunit ang mga mata niya ay puno ng luha ng kagalakan. Salamat, dahil sa'yo, nakita ko ang araw na to. Tay, ito po ay dahil sa inyo. Sagot ko, hinawakan ko ang kamay niya. Kung hindi po dahil sa pagmamahal at tiyaga niyo, hindi po ako magiging ganito. Ang mga alaala ng panlalait, ng kahirapan, ng pagtalikod ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdulot ng sakit. Sa halip, naging paalala ito ng aming pinagdaanan at ng aming tagumpay.
Hindi ko akalain na darating ang araw na to. Bulong ni tatay. Ang ngiti niya ay kasing liwanag ng paglubog ng araw. Hindi po tayo susuko, tay. Kahit ano pong mangyari, sabi ko. Sa mga sumunod na taon, lumago pa ang aking negosyo. Naging isa akong kilalang negosyante sa lugar namin. Nakapagbigay ako ng trabaho sa mga kapwa ko Batanggenyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi ko nakalimutan ang aming pinagmulan. Ang tricycle ni Tatay Jojo ay nakatago pa rin sa aming garahe. Isang paalala ng aming simula. Isang araw habang naglalakad ako sa palengke, nakita ko si Aling Purita. Matanda na siya at ang kanyang mga kasuotan ay simple na lamang. Ang dating mayabang na tindig ay nawala, napalitan ng pagod at pagkabigo. Marcos? Tawag niya. Ang boses niya ay mahina, halos hindi marinig sa ingay ng palengke. Ang amoy ng sariwang gulay at isda ay pumuno sa paligid. Lumingon ako. Aling Purita? Marcos, baka pwedeng makautang ng mga paninda mo. Hindi na kasi ako pinapadalhan ng pera ng mga anak ko. Iniwan na nila ako. Gusto ko siyang hamakin. Gusto ko siyang pagtawanan pero hindi ako katulad nila. Pinili kong patawarin si Aling Purita kaya binigyan ko na lang siya ng pagkain at inumin. Binigyan ko rin siya ng sapat na pera para makapagsimula ulit sa kanyang buhay. Patawad, Marcos. Maraming salamat sa tulong mo sa akin. Ngumiti lamang ako at pinalampas na lamang ang lahat. Masaya na ako sa buhay ko. Hindi din matutuwa si tatay kung manghamak ako ng ibang tao. Simula noon ay mas gumanda pa ang buhay namin. Mas malayo na sa dati. Masarapang mamuhay ng may natutulungan at walang taong natatapakan. Ito ang istorya ng isang lalaki na hinamak at pinagtawanan na ngayon ay isang matagumpay na negosyante. Kasama ang kanyang ama sa hirap at ginhawa na ngayon ay may asawa at 3 mga anak na. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istorya ko? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.